Raymart Santiago rumesbak sa ina ni Claudine na si Ginang Inday Barreto, sinabing kasinungalingan at paninirang puri ang mga naging pahayag nito kay Ogie Diaz. Sinagot ng mga abogado ni Raymart Santiago ang mga paratang ni Mommy Inday Barreto sa panayam nito kay Ogie Diaz na napapanood sa YouTube. Naglabas ng official statement ang mga legal counsel ni Raymart bilang tugon sa mga revelasyon ni Mommy Inday sa naging relasyon noon ng anak na si Claudine Barreto at ni Raymart Santiago. Sa ipinadalang official statement ni Raymart kay Ogie, sa pamamagitan ng kanyang mga abogado ay ipinaalala kay Claudine, sa buong pamilya niya at sa agents na may existing gag order na inisyu Family Court, Branch 5 ng Mandaluyong City simula pa noong September 20, 2023. Sa opisyal na pahayag ng kanyang mga abogado, nilinaw ng kampo ni Raymart na lubos nilang ikinalulungkot ang desisyon ni Ginang Inday Barreto na gamitin ang publiko upang magpalaganap ng mga hindi totoo at mapanirang puring pahayag laban sa aktor. Ayon sa kanila, ilang ulit na rin umanong ginamit ni Claudine Barreto ang social media upang sirain ang pangalan at reputasyon ng kanyang dating asawa. Dagdag pa ng kampo ni Raymart, ang ugat umano ng galit ni Ginang Inday Barreto ay ang pagbebenta ng isang lupang pag-aari ng mag-asawa na ginawa raw ni Claudine 3 taon na ang nakalilipas ng walang pahintulot o kaalaman ni Raymart. Mariinding itinanggi ng aktor na may anumang kinalaman siya sa naturang transaksyon o sa posibleng irregularidad kaugnay nito. Pinaalalahanan din ng kanyang kampo si Claudine at ang pamilya nito na may umiiral na gag order mula sa Family Court, Branch 5 ng Mandaluyong City, na inilabas pa noong Setyembre 20, 2030. Ayon sa kanila, mahigpit itong sinusunod ni Raymart at pinili niyang manahimik sa kabila ng mga isyong ibinabato laban sa kanya. Umaasa naman ang kampo ni Raymart na magtitimpi rin si Claudine at ang kanyang pamilya bilang paggalang sa hukuman at higit sa lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, nagbigay ng mariing babala ang kampo ni Raymart Santiago na anumang pahayag o kilos na labag sa batas ay kanilang ihaharap sa tamang forum upang maprotektahan ang karapatan at interes ng aktor. Kahapon po ay nagsimula na yung mga komento ninyo at opinion at komento rin namin tungkol sa naglalagablab na senaryo sa pagitan ni Claudine Barreto at ng kanyang ina at kay Raymart Santiago. Alam naman po natin ang mga nilalaman ng naratibo ni Mami Inday Barreto dahil yan po ay buong-buo ninyong napanood sa vlog po ng ating kapatid at aking anak-anakang si Ogie Diaz. Nako, headline ito ngayon ng mga pahayagan. Talagang ang dami talagang pumikap nitong kwentong ito. At ngayon nga po nadagdagan pa ng nadagdagan ito kahapon ang mga binanggit natin kakapiranggot dahil kulang tayo sa oras. Pero yung pagkabanggit kasi ni Mami Inday kay Jody Santa Maria, lumikha ng napakalaking gulo sa mga kababayan natin. Napakarami nagtatanggol kay Jody Santa Maria na sa bakit tahimik nga no? Napakatahimik nila ni Raymart, wala man lang sila sinasabing anuman. Oo, no? Di ba nga, sabi nga natin, pag nagkikwentuhan tayo nang wala sa cam, di ba? Sabi na, sila pa ba? Oo, di ba? Bakit ganun? Walang Wala talaga silang kahit anong pang sabihin. Hindi sila nagsasalita. Walang post. Lang natin nakita yung nag-date sila, di ba? Yun lang yung sa restaurant. Pero pagkatapos nun, wala nang kwento, walang post, walang kahit ano. Si Jody mag-post man kasama yung anak, di ba? Si Raymart nga wala Wala ginawa nilang pribado talaga kanilang kung ano man na mamagitan nila yon. Maganda yon. Hindi sila nag-oversharing kaya wala din naman na pumapasok na mga intriga. Ngayon, nung mabanggit ni Mami Inday Barreto na si Jody daw ang hindi nagpapirma doon sa MOA sa ni Claudine at saka ni Raymart, dito na talaga nagbigay ng opinion ang mga kababayan natin. Bakit naman, ano naman ang pakialam ni Jody dun sa problema nila? Bakit pati pangalan ni Jody dinamay-damay na dito? Di ba? Yun nga ang malaking nanay, sa pagkikwento ni Mami Inday. Mahirap kasi pag nagbanggit ka talaga ng mga pangalan. Kasi talagang kakalkalin at uusisain ng mga manonood at nakikinig kung bakit
Bakit may pangalan ito dito? Bakit sumama pa? Bakit naisali ang pangalan niya na wala na pa siya kinalaman sa buong kwento ng pamilya? At saka yung pagkasabi ni Mami Inday na, I will not tell her, I will not say good luck. Pero mag-ingat ka. Baka daw siya ang maging susunod na biktima ni Raymart. Yun. Nako, nagalit ang mga tagahanga ni Jody Santa Maria. Tahimik lamang po ang grupong ito, pero kapag si Jody naman po ay talagang sinasaktan, umaalsa sila. Yun ang ano dito. Oo. Kay Claudine, wala naman tayo naririnig kay Claudine na bira kay Jody, di ba? Wala, kasi wala naman daw siyang doon kay ano siyang sasabihin kay Jody, di ba na niya? Wala daw siyang kay Jody, sabi niya. Yun ang sabi niya. Dito kay Mami Inday talaga yung mga nagwarla, yung mga tagahanga ni Jody, bakit daw ikinakabit-kabit dito sa kwento na ito, nananahimik yung tao. Ganon, bakit daw, pati daw yung relasyon ni Jody at saka ni Raymart hinuhusgahan. Dapat daw ang sinabi na lang, bakit nakipagrelasyon na agad si Raymart samantalang hindi pa naman annulled yung kanilang kasal ni Claudine. Mas gusto pa nila yon dahil legalidad ang pinag-uusapan. Hindi yung idadamay-damay si Jody, ganon. At saka nagsasalita na ngayon yung mga nakakakilala sa mga Santiago. Marami sa kanila ngayon ang talagang question mark ang kanilang ang kanilang gante na parang kailan pa nangyari yan? Paano nangyari yung kinaladkad ako, yung titulong kinaladkad pa ni Raymart si Claudine doon sa LGV. Habang ang dami-dami raw mga wala naman daw mga tao doon sa kalye kasi napaka-busy tao daw ng mga taga-village. Oo, tsaka napaka-pribado daw nun. Paano magkakaroon ng mga tao? Pero sabi natin, hindi natin mahuhusgahan ang pagsasalita ni Mami Inday dahil nanay siya ni Claudine Barreto, di ba? Natural lamang sa isang ina na kapag nasasaktan at kinakawawa para sa kanya, ang kanyang anak, natural aalsa at ipagtatanggol ang anak niya. Doon wala tayong doon. Ito meron ditong mga komento na kapupulutan natin, makita mo Ito sabi ni Juris Dr. Channel, sa sobrang bigat ng mga revelasyon ni Mami Inday sa interview, para sa akin parang naging puzzle ang pagkakasalaysay. Puro cliffhanger. Siguro dahil sa may mga inedit out siya to protect Claudine, kaya kalat yung train of thoughts. Parang eksenang magkikis na lang yung mga bida sa pelikula, tapos biglang nag-brown out. Ganon. Eto pa, may isa pa siyang karugtong dito. Hindi kasi natin pwedeng diktahan kung kailan magsasalita ang isang ina, lalo na kung anak niya ang nasasaktan. Timing is personal, hindi inaareglo sa press release. Ang kaso nga lang, may gag order na pala sa korte, simpleng gag order lang, hindi pa masunod. Eto mamaya pag-uusapan po natin yan sa kampo naman ni Raymart. Sabi ni Marichu Permasyon Espiritu, nakakalito na po Nonay, hindi ko na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, kung sino ang paniniwalaan mo. Parehong may ipinaglalaban, parehong may katwiran. Okay, tama. At sabi naman ni Eddie Letada, dapat hindi na nagdadamay pa ng iba itong si Mami Inday. Kung sino lang ang mga tauhan sa kwento, yun lang dapat ang kanyang isalaysay. Nako, hanggang dyan lang muna ako. Mahirap, wala naman ako sa pinangyarihan ng krimen. Krimen daw ng senaryo. Sabi naman ni Paulo Ubalde, basta po ako, aabangan ko si Claudine sa Totoy Bato. Dahil gabi-gabi po ito, pinapanood ko. O kasama na yata siya sa Totoy Bato, no? Oo, muling pagbalik tambalan nila ni Mark Anthony. Oo. Diba? Direct Joey Nombre, sutok ka lang kanina ka pa raw mo nakatangod, sabi mo. Eto, sabi ni Philip Villanueva, sa akin lang po ito. Ngayon ko lang naisip, kaya pala ganyan ang kung magbangayan ang Barreto Sisters. Yung Mother Dear pala, medyo ganyan din ang dila ni Mudra. Okay, ayan. Dito na tayo. Sa kampo naman ni Raymart, eto ay wating-wating. One thing is definite, a father must provide for the needs of his children. Being a father is about love, care, and responsibility, not just biology. Okay, darating tayo dyan anak. Eto na.
Pangalawang paksa na natin dito, yung kay Raymart Santiago. Meron kasing mga nagtatanong na mga, syempre tagahanga na magkakapatid na Santiago na, ba't ngayon nagsasalita si Aling Inday? 3 years ago pa pala yan, 5 years ago pa pala yan. Pero ang pinakamaganda dito, sa unang paglabas pa lamang po nitong naratibo ni Mami Inday Barreto, sumagot na kagad ang kampo ni Raymart, hindi po sa pamamagitan niya, kundi sa kanyang mga abogado. Yun, Romel, yun. Oo, yun na yung sinasabi natin na talagang dinadaan talaga sa proseso ang bagay-bagay at lahat-lahat para maiwasan nga yung mga kwentong kakalat na hindi naman totoo, mga ganyan. Ito, na natin kaligoy-ligoy pa. May gag order po. Ayun. Si Raymart at saka si Claudine sa branch 5 po ng RTC Mandaluyong. Ibig sabihin po ng gag order, kami nila Romel, meron din kaming kaso, libelo. Pag sinabi po ng judge na nobody will talk about this outside of this courtroom, ganon. Sinusunod po namin yon. Marespeto po kami sa husgado. Kasi nangako kami na hindi kami magsasalita ng anuman tungkol do sa kaso. Hanggang doon lang sa loob. Dapat walang magsasalita ng anuman sa anuman dahilan at sa anumang katwiran. Meron na palang gag order. Ba't nagsasalita pa ngayon si Mami Inday? Paano yan ngayon? Yun nga, di ba, kagad. Sabi ko nga sa'yo, paano yun? Hindi kaya nakalimutan ba nila na may gag order? Kaya may eksena paano ganito? Makakalimutan? Uma-attend sila sa hearing. May mediation pa nga, di ba? May hearing, uma-attend naman na magkabilang kampo. Malinaw naman siguro ang boses ng judge na hanggang dito lang to. Kung ano man ang dapat dito lang at hindi dapat ilabas. At saka pangalawa, final warning na ito sa mga Barreto ayon kay Attorney Calleja na hindi dapat irespeto ang korte. Kung may gag order, dapat sumunod. Wala tayong karapatang magsalita dahil yan ang sinasabi ng husgado. Ganun lang yon, di ba? Pero si Raymart hindi magsasalita talaga sa pamamagitan lang ng kanyang mga abogado. Yun, 'di ba? Ay nako, ewan ko na lang. Sabi nga nila, idinaan daw agad sa trial by publicity, hindi lang ngayon kahit noon pa si Claudine. Yun, si Claudine daw nagsasalita. Kumbaga, husgado ng bayan ang naging saksi niya, hindi yung husgado ng Mandaluyong. Yun ang ibig sabihin ng mga ano. Kaya pag may gag order, kailangan sumunod. Pinanood namin ni Jerome kahapon sa bahay na ang full interview. Totoo man lahat yon. Sabi ni Manang Inday, grabe talaga ang pinagdaanan ni Claudine. Pero di naman tayo nanghuhusga. If ever lang na totoo, na true lang, sabi ni Gaison Magdadaro. Oo anak, kasi hindi tayo po pwedeng magsabi na totoo at saka invento lang. Kasi wala tayo doon. Diba? Nauunawaan natin si Mami Inday bilang ina. Pero kailangan unawain din naman natin ang panig ni Raymart na hindi natin alam kung ano. Yun lang yun, di ba? Tapos, pinanood ko sa vlog ni OG Diaz, galit na galit si Mami Inday. Pati si Jody, kinaladkad niya na wala namang kaalam-alam at tahimik lang. Basta aabangan ko ang kampo ni Raymart, sabi ni Tita Nene Olanday. Eto na nga po, sa pamamagitan naman ng kanyang mga abogado ay nagpaliwanag na ang kampo ni Raymart. At ang tanong naman ng kanilang mga tagahanga, bakit ganun? Ba't ngayon lang nagsasasalita? Ganon. Meron pang nabasa akong post na walang-wala na sigurong pera si Claudine kaya ganyan. Parang ganon. Inamin naman ni Mami Inday di ba? Kaya kailangan sana yung pirma. Diba? Raymart na iniipit nga raw. Iniipit. Pero ang sabi naman ng mga abogado Raymart, ayaw nilang maging bahagi ng kung ano bang naganap 3 taon na ang nakararaan. May mga cohorts pa nga na sinabi, ayaw daw nilang magsalita. Nako, si Lugaw, isang Marites de Primero. Jordan Chua, Natutok. Nako, talaga rin naman. Yung komunikasyon, napakahalaga talaga niyan. Ngayon, kung ayaw na nila sa isa't isa, bakit para man lang sa mga anak, di ba magkasundo sila? Ganun lang naman yun. Komunikasyon lang yan Kung may hinihingi, iniipit daw ni Raymart. Ako naman kasi, bilang isang babae at ina, kung totoo naman na merong MOA
di ba, napakinggan natin yung sinabi nung nung nagbenta ng lote na may hawak daw silang MOA na wala na raw habol pa si Raymart. Sinabi raw yun kay Claudine. Verbal lang yun eh. Memorandum of agreement. Hindi naman pala napirmahan. Di ba? Kaya yun ang kailangan nung nakabili, di ba, Nay? Nung nakabili, hinahanap yun. Nung nakabili. Natural, magdidemanda yung nakabili. Hanggang ngayon, nabayaran na niya ng pagkalaki-laking halaga, milyones to, wala pa sa pangalan nila, yung propiedad. Natural, magagalit yun. Kaya maniningil pa ng danyos. Ano po kasi ang dahilan ni Raymart Santiago bakit ayaw pumirma sa sale ng property ni Claudine? Sabi ni Wating-Wating, Wating-Wating! Tutok ka bukas. Tutok ka bukas. Sabi ni Dims Ignacio, nako, nakatutok na po, no comment ako dyan sa Claudine Nanay Inday Raymart. Ha, ha, ha. Oo nga naman, wala kasi siyang naman di ba? At si Joey Francisco, ng Bulwagang Pambalita ng TV5 at 1PH, nakatutok din siyempre. Napapaisip tuloy ang marami, sino ba talaga ang nakainom ng pineapple juice? Si Chloe ba o si Mami Inday? Medyo hindi nagustuhan ng marami ang ratsada ni Mami, kaya naman pala ganun din ang mga bunga dahil ang puno ay ganyan din, sabi ni Edelitada. Sino raw ba nakainom ng pineapple juice? Maasim. Ay nako, maraming salamat po.